Kape tayo, ka-coffee. Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, medyo feeling fresh. Hindi man tayo mukhang fresh, feeling fresh tayo ngayon matapos ang ating pag-iikot kahapon, maghapon sa kalsada. Nag-ikot tayo, ka-coffee, no? Kasama si Secretary Amena Pangandaman at si Secretary Vince Dizon sa pag-inspection nila sa transportation, no? Improvement dyan po sa Metro Manila. Anyway, ito na. Ito, ha? Ang ICC, ha? Naku po, may mga revelasyon na naman dito si Trillanes at ang sinasabi niya, malapit na ilabas ang mga panibagong warrant of arrest mula sa International Criminal Court or ICC. Hala! Sino yang mga yan? Hindi na po absuelto si Bato dyan. Alam mo kung bakit? Itong si Senator Bato de la Rosa, number 2 yan sa mga salarin. Number 2 yan sa mga inirereklamo dito sa tukhang nila. Huy, parang susunod yun na si Bato ICC, si General Torre tuloy, waiting na lang. Waiting na lang ng order yan. Ako po, kung si General Torre ang hepe ng Philippine National Police, I think hindi naman siya papalitan agad-agad, at mailabas na yung warrant of arrest mula sa ICC. Naku po, mapapabilis ang paghuli kay Bato unless magtago. Ayan. Yan na lang yan, ka-coffee. Yan na lang ang diskarte niyan ni Bato. Kasi alam niya na isusurrender siya ng gobyerno ng Pilipinas gaya ng ginawa kay Digong. Alinsunod po yan sa pagsunod natin sa kasunduan with the Interpol. Wala tayong magagawa dyan. Wala tayong partisipasyon sa ICC, pero may pananagutan tayo sa Interpol. So once na ilabas na yung warrant of arrest na yan ni Bato, at kung sino pa pong mga kasama niya, kasi balita ko may mga kasama daw po yan, wala na. Walang lusot yan kay General Torre unless nga magtago siya, di ba? Kung magtatago siya, ayan, baka hindi pa siya maaresto, pero magkakaalaman tayo dyan. Senador siya, no? Baka magtago na naman yan kay Chis Escudero. Kasi natatandaan ninyo, noon, nung napabalita yan, di ba si Digong na-aresto na, nadala na dyan sa ICC, tapos bali-balita na isusunod na rin daw yung iba. Anong ginawa ni Bato? Nagtago. Saan siya nagtago? Sa kabundukan. Hindi makontak ng 1 linggo. Yung cellphone niya ay pinatay niya raw. Kung hindi niyo pa nakikita yan, nasa balita ng Philippine Star yan. Ayan, nakakatakot itong balita na to para sa mga dilis, More ICC arrest warrants expected. Uy! More ICC arrest warrants expected. Hindi lang isa, kundi mas marami pa. Up to 3 more arrest warrants related to the war on drugs of former President Rodrigo Duterte may be issued by the International Criminal Court by the end of this year or early 2026, according to former Senator Antonio Trillanes IV. Huy! Grabe naman yan, 3. Sino yan? Sino yung 3 na yan? At bago daw matapos ang taon na to, kung hindi naman kaya early next year, mga January or February yan, ibig sabihin ng early. Remember, si Trillanes din yung unang nagsabi niya na ilalabas na yung warrant of arrest. Kasi sila naman yung nagkaso niyan dyan sa ICC, di ba? For sure, may intel na natatanggap yan. Si Trillanes din, grupo din nila yung nagsabi na may warrant of arrest na ilalabas kay Digong. Nang una, syempre, naiinip tayo, bakit nang tagal kasi panay sabi si Trillanes, bakit ganyan, ilalabas na, wala pa rin, di ba? Medyo matagal-tagal yan bago lumabas yung warrant of arrest na yan. Pero hindi naman pala siya nagsisinungaling dahil totoo nga na mayroong warrant of arrest. So posible itong sinasabi ni Trillanes na baka lumabas na yan bago magtapos ang taon na ito o di kaya early 2026. Posible yan na baka ma-delay lang din. So kung ang tansya natin dyan, lalabas yan noong November or December, baka lumabas yan mga February or March. Maso-surprise na lang ang mga dapat arestuhin. Ito yung technique. For sure, alam na ng PNP to. Kasi natuto sila. Atin natin lang ito, Atin natin lang. Natuto sila nung pag-aresto kay Digong. Kasi nung inaresto si Digong, maraming tao, di ba? Maraming humarang, mga kamag-anak, abogado, hinarang sila. Nadala na nga yan dyan sa Villamor, hinarang pa rin sila. May mga nag-rally, di ba? Ang dami. Kasi naka-broadcast.
Diba? Naka-broadcast yan. Highly expected yan eh. May information na lumabas na pagdating ng Hong Kong, in fact, nasa Hong Kong pa lang sila Digong, may info na may warrant of arrest na. Nasabayan pa yan yung pagdami ng mga pulis dyan sa Davao Airport. Diba? So parang matunog na may warrant of arrest. Now, ito yung style. Wag nang ibalita. Itong sinabi ni Trillanes, kasi minsan si Trillanes hindi mo rin mapigilan eh. Kaya nag-aaway-aaway din yung mga pink eh, dahil sa bunganga rin ni Trillanes eh. Huwag niya nang ibalita yan, na lalabas na. Sige ngayon katanggap-tanggap pa. Actually, binabalita rin naman natin dahil nasa balita eh, di ba? Katanggap-tanggap pa yan dahil medyo matagal pa yan. Ang pinopoint out natin, siguro kung 1 week, nailabas na yan, or within the week, nailabas na yung warrant of arrest na yan, quiet lang. Di ba? Quiet lang. Kasi malamang si Bato, hindi yan magpapahuli ng buhay. Magtatago yan. Kung ano-anong gagawin yan. So, dapat quiet lang. Trillanes, ito. Kasi, nilabas siya na sa media. Kahit manahimik tayo, nasa media na yan. Baliwala lang. So, dapat mag-originate yan from the higher-ups. Trillanes, wag mo na ipagkalat yan na may warrant of arrest na. Diretso mo na yan sa PNP. Yes, may mga taksil dyan, may mga traidor dyan na from your side na may maglalabas ng data, ng information na may warrant of arrest na, pero wag nyo na ipamedya. Para maso-surprise na lang. Kasi kung ipapamedya pa na ipapamedya yan, magtatago yung mga yan, di yan maaresto. In an interview with Storycon on One News yesterday, Trillanes said efforts are ongoing to expand accountability beyond Duterte, which is tama nga naman. Hindi lang dapat si Digong ang managot dyan, pati yung mga kaalyado niya sa pagpapatupad nitong madugong tukhang ay dapat pong managot. We are working on that. It won't happen soon, but it will happen at some point. We are looking at the end of the year or early next year, sabi po ni Trillanes. Ask how many more officials are being targeted, he said at least 2, but probably 3. Parang kilala ko yung dalawa na yan. Yung isa pangalanan natin, si Bato. Yung isa, wag na muna natin pangalanan, no? Yung isa hindi natin kilala. Pero malamang yan, hepe ng PNP. Vice President Sara Duterte is not among those expected to face the ICC charges, sabi ni Trillanes. Ako din, hindi ako naniniwala na kasama si Inday dyan. Kasi, kumbaga, list player yan eh. Kumbaga, bangko lang yan. Parte ng team sa basketball, no? Pero bangko lang yan. Hindi siya yung main character dyan. So, mas marami pa pong dapat unahin dyan. Roque not leaving The Hague, sans Duterte. Meanwhile, the world war between Duterte's lead counsel Nicolas Kaufman and Harry Roque continues as the former presidential spokesman reiterated that he is not leaving The Hague. Ayan, naku, huwag natin pag-usapan to si Roque kasi pasaway yan. Sinama lang dun sa balita. Nanggugulo yan, which is maganda rin naman yan. Maganda yan sa side ng administrasyon na nandiyan si Roque na nanggugulo. Alam mo kung bakit? Hanggang nandiyan si Roque sa The Hague, gulo-gulo sila. Yung kampo ng DDS, gulo-gulo sila. So, kung mawawala si Roque sa eksena, tatahimik ang buhay nila. Kasi si Roque naman talaga magulo eh. Diba? Hayaan lang natin na nag-judge siya sa The Hague. At least hindi niya na pinipirwisyo yung gobyerno natin. Maliban na lang sa mga content niya na puro paninira sa administrasyon. O sige, habang nag-judgean siya, habang nag-judgean sila ni Maharlika, nagsi-self-destruct yung grupo nila. Pansinin mo, away-away. O, ang problema, ito pa ha, pasintabi ha, banggitin ko na dito, total, pinag-uusapan din naman natin ito. Yung mga DDS vloggers, alam mo, nag-aaway-away sila. Anong pinag-aaway-awayan? Chiching-chiching. Pera. Saan nila kinita yung pera? Yung mga rally-rally nila sa EDSA, yung mga maisog rally nila, kaliwat kanan pala may tumatanggap ng donasyon mula sa OFW. Mga naging kolektor pala itong mga tao na ito. Kaya sa mga OFW, please, tulad ng panawagan ng mga netizens, nababasa ko, yung ibibigay ninyong pera sa vloggers, kahit BBM vloggers yan, o kahit Duterte vloggers yan, or anyone, wag nyo lang ibigay. Unless sobra-sobra yung pera nyo at ini-expect ninyo, or okay lang sa inyo na mawala yung parte ng pera nyo na yan, okay lang yan. Pero kung pinag-ipunan mo yan, pinaghirapan mong kitain yan, ilang kubeta yung kinudkod mo dyan, di ba? Ilang pasyente yung inalagaan mo, tapos, ibibigay mo lang para sa rally ng DDS, yung pala, kukupitin lang ng vloggers. Oy, mahiya naman kayo. Mga OFW, wag nyo na pong ibigay yan. Kahit DDS ka pa, maawa ka sa sarili mo. Itabi mo na lang yan, deposit mo sa account mo dito sa Pilipinas, hintayin mo lang pag mataas ang palitan. Kasi ganyan mga kababayan natin dyan eh. Pag mataas ang palitan, ipunipunin nyo na lang, tapos i-deposit nyo na lang sa bank account ninyo. Tingnan mo ngayon, nagkakabulilyasuhan na sila dyan sa kakarali nila, sa maisog rally nila, nagkakasingila, nasaan ang pera? Kinulimbat, kinupit. Naku po, ingat kayo dyan ka-coffee ha, sa mga pinaggagawa ng mga yan.
Hay nako, anyway, sige, isa pang kaso dyan sa ICC. Kasi may bagong galaw-galaw eh. Kasi itong kampo ni Digong, medyo actually sa totoo lang, problematic si Kaufman. Unang-una, mahirap i-depensa yan si Digong. Pangalawa, marami magugulo sa kampo ni Digong. Si Hanilet, grupo nila Harry Roque, magugulo, nag-i-intervene, di ba? Yung mga crazy scheme na yan. Si Kaufman yung mismo nagsasalita. Now, dagdag problema na naman sa kanila. Isipin mo, ano bang nangyayari sa mga Duterte? Karma ba yan? Ayaw kasi nila tumigil. Tuloy nagkakagulo-gulo sila. O ito, may bago na naman oh. Ngayon lang yan, ngayong araw lang yan. Kung hindi nyo pa nakikita ito, Duterte's defense team seeks disqualification of ICC Chief Prosecutor Can over conflict of interest. Yung prosecutor ka-coffee, yung nagtatanggol sa mga biktima, pinapadisqualify nila. Pansinin ninyo yung strategy. Sige ha, analysis tayo ha. Pansinin ninyo yung strategy ng mga Duterte mula kay Sara. Imbis na harapin yung impeachment, didedmahin yung impeachment. Idadaan sa technicalities. Diba? Nagets ninyo? Kasi kapag dumaan talaga mismo dun sa hearing, hindi sila mananalo. Good point, idaan nila sa technicalities. Kumbaga, nililihisan ba nila yung issue? Imbis na harapin nila head-on, lilihisan nila yung issue. Ganon din yung ginagawa nila dito sa ICC. Yung kanilang style, the same. Hindi nila maharap ng direkta. I think, sige, to be fair, hinaharap nila ng direkta, no? Pero trying to avoid. Iniiwasan nila na dumating talaga mismo sa hearing sa ICC. Kaya, dinadaan nila sa technicalities. Ang gusto nila mangyari, i-disqualify yung judge. Sorry, nang una judge, pero this time yung prosecutor. Bakit hindi nyo nalang harapin yung mismong kaso? Kasi kung matibay yung ebidensya ninyo, once na humarap na kayo dyan sa mismong kaso, mananalo kayo. Walang question dyan. Panalo kayo dyan. Kung talagang matibay yung kaso ninyo. Pero anong nangyayari? Nililihisan. Una, gustong ipa-disqualify itong judges, ngayon naman prosecutor na. Bakit ayaw yung isolidify yung kaso ninyo? Palakasin ninyo yung kaso para pag nanalo kayo, talaga ipagmamalaki ninyong nanalo. Hindi yung mananalo kayo dahil sa technicalities. Gaya niyan, yung impeachment, hindi kayo nanalo. Nabudol ninyo ang taong bayan, hindi kayo nanalo. Na-delay lang yung pagkakatanggal ni Sara. Kasi February yan, may sampahan na naman yan. Dinayaan ninyo sa technicalities, hindi ninyo hinarap yung mismong impeachment. Sa technicalities kayo dumaan. Nasa headline ng Philippine Star, yung pinakita ko sa inyo kanina, Duterte's defense team seeks disqualification of ICC Chief Prosecutor Can over conflict of interest. Diba? Hindi nyo kayang ipanalo yung kaso, tanggalin nyo yung tinik sa inyo. Kung bakit hindi nyo maipanalo, yung Can, tanggalin ninyo yan, yung prosecutor, yung chief prosecutor, tanggalin ninyo para tumaas-taas yung chance nyo na manalo. Kaya lang style nila dyan. Diba? The defense team of former President Rodrigo, gusto nila ma-disqualify itong si Kaufman mula sa kaso after he failed to disclose a grievous conflict of interest. May conflict of interest daw. Kaya hindi daw dapat tumayong chief prosecutor itong si Can. Duterte's camp, led by Nicolas Kaufman, has requested that the appeals chamber of the International Criminal Court disqualify Can for his supposed involvement in the case by representing the war on drugs victims as a private lawyer before he became the chief ICC prosecutor in June 2021. Naku po! Kumatawan daw po kasi bilang pribadong abogado itong si Can, itong si prosecutor, chief prosecutor. Kumatawan daw po yan noon bilang abogado o kinatawanan niya yung mga biktima ng tukhang. Bago ito naging prosecutor ng ICC. So dapat hindi daw po dapat yan. Dapat mag-inhibit sa kaso siya o i-disqualify siya bilang isang bilang chief prosecutor ng ICC. Hoy, ano namang diskarte ninyo dyan? Ayusin nyo yung kaso nyo, yun eh. Tumbukin ninyo yung kaso, hindi yung dinadaan nyo sa kung saan-saan. Mr. Can first acted in his capacity as a private lawyer or redacted, may portion na inalis for confidentiality. For yung victims of the so-called war on drugs, may mga tinatanggal na detalye. In a subsequent role as a chief prosecutor, Mr. Can seemingly exploited the information that he had acquired as a victim's representative.
Mr. Khan relied on information obtained while defending the independent interests of the victims to support actions falling under the entirely separation. Wait lang. Defending the independent interests of the victims to support actions falling under an entirely separate mandate. One that also carries the obligation to disclose exculpatory evidence. The document dated August 7 read. Okay, ito. Naintindihan na natin. Ang pinupunto ni Digong, ng kampo ni Digong, no? May conflict of interest. Kasi nga, tumayo siyang abogado noon sa mga biktima ng tukhang. Hindi pa siya prosecutor that time ng ICC. Kumbaga, hindi pa siya pinapasahod ng ICC. Private lang. Private lawyer lang. Talagang tumutulong, di ba? May conflict of interest yan. Paano yun? Paano nagkaroon ng conflict of interest dyan? Hindi na naman siya tumatayo bilang private prosecutor ngayon. Chief prosecutor na nga siya parehas lang. Yung ginagawa niya noon, bilang isang private lawyer, yung kliyente niya, si A, yun pa rin naman ngayon. Hindi na nga lang siya private kasi prosecutor na siya ng ICC, pasahod na siya ng ICC. Pero yung kliyente niya, si A pa rin. Paano nagkaroon ng conflict of interest doon? Ang babaw din ang dahilan nila dyan. Conflict of interest pala yun. Nag-iba lang ng nag-iba lang ng circumstance. Nag-iba lang na nagpapasahod sa kanya. This time, ICC ang nagpapasahod na. Kasi prosecutor siya ng ICC. Conflict of interest na parang ngayon yan. At dapat tanggalin na raw po itong si Khan. Hulo, dahil doon? Parehas lang naman yan. The conflation of roles leading to a blatant conflict of interest is precisely what Rule number 34, 1B seeks to prevent. Sabi nila, Kaufman referred directly to the ICC's rules of procedure and evidence, which list specific grounds to disqualify a prosecutor, including involvement in his or her private capacity in any legal proceedings initiated prior to his or her involvement in the case, or initiated by him or her subsequently, in which the person being investigated or prosecuted was or is an opposing party. Ay nako, yung style ninyo, itong si Kaufman, mahusay kasi, feeling ko naman mahusay si Kaufman, di ba? Mahusay yan si Kaufman kasi hindi man kukunin niya ng abogado ng mga Duterte ng ganyan-ganyan na lang yan, ng pupichig yung abogado yan. Napansin, real talk na lang to. Napansin nila na wala silang pag-asa sa kaso. Hindi nila kayang ipanalo yung kaso. May nagsabi nga sa atin, no, even si Amy Marcos at si Sara Duterte, alam nila na hindi na makakalabas si Digong. Hindi ko alam kung totoo, no? Pero may nagsabi sa atin, natanggap na nila na doon na lang mababawian ng buhay yan si Digong. Hindi na talaga makakalabas ng ICC. Alam nila yan. For sure, yung information na yan, alam din ni Kaufman yan. O baka nga si Kaufman nagsabi niyan. So kung sa same route, itong tatahakin ninyong lane, imposible na makalabas si Digong. Kaya lumilihis sila ng ibang daan at sa pamamagitan niya ng technicalities. Ito, pag na-disqualify nila si Khan, bihasa sa kaso Alam na alam ni Khan ang kaso kasi noon pa abogado siya. Alam niya na yung sitwasyon. Ngayon, ICC prosecutor na siya, mas lalong alam niya ang sitwasyon. Pero wag, pigilan natin yan. Yan ang kampo ng mga DDS yan. Pigilan natin yan, wag mangyari yan kasi mananalo sila dyan. Para pag natalo sila, may dahilan sila. Sasabihin, naging bias na naman ang ICC. Dahil pinaburan si Khan. Hoy, mga style ninyo. Anong klaseng narrative yan? Nabubulgar kayo, nahuhuli kayo sa estilo ninyo. Nako, talaga mabubulok si Digong sa style nyo. Una, magugulo na kayo dyan. Sila Harry Roque, magugulo na dyan. Sila Maharlika, magugulo na dyan. Nag-away-away na yung side ninyo dyan. Tapos ayan pa, guguluhin nyo pa. Ayaw nyo harapin yung kaso. Alam mo yun? Imbis na mag-focus kayo doon sa kaso kung ano-anong nililihisan ninyo. Sayang yung resources ninyo. Sayang yung oras ninyo doon sa mga nililihisan ninyo. Hindi kayo mag-focus doon sa kaso. Pero ang problema nga kasi, di ba, walang chance na maipanalo yung kaso na yan. Ay nako, sige, bahala kayo. Karma is real. Sa inyo din babalik yan. O siya, sige, i-comment ang inyong opinion, reaction. May mga nais po kayong sabihin. I-comment lang po dyan sa Facebook. Nasa Facebook,
comment po sa inyo. Mga nasa YouTube, subscribe na rin po kayo. Nasa TikTok, subscribe po kayo. Facebook, subscribe and follow. And thank you dahil 100,000 na po tayo sa Facebook. Oy, thank you. Marami po tayong ka-coffee na nasa YouTube, no? At hindi pa po nagpupunta sa Facebook. Ayan, shoutout po sa inyo. Pag nagpunta po kayo ng Facebook, kung may Facebook po kayo, i-search nyo lang po ka-coffee. At yan, i-follow nyo na para dumami-dami na rin po tayo. Gusto ko lang din po i-shoutout kahapon sa pag-iikot natin dyan sa EDSA Busway, no? At sa mga bagong bike lane at pedestrian lane dyan sa Quezon City Circle, may nakita tayo, may na-meet tayo dyan na si Kuya Leonardo Sagitan. Shoutout po sa inyo, Kuya Leonardo Sagitan. Ayan, ng Abante Radio. Oy, media ito Abante Radio, Kuya Leonardo Sagitan ng DWAR 1494. Shoutout po sa inyo. Nagkita tayo kahapon dyan sa Circle, no? Ayan, ka-coffee pala. Ganap pala siyang ka-coffee. O siya, sige. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. At agkapit tayo. Bye-bye.